Tapos upload niya po yung show na yan. Isang bagong kabanata sa political career ni Manila Mayor Alfredo Lim ang kanyang kakaharapin sa 2013 elections. Nina? Makakatunggal din sa pagka-alkalde ng Maynila si dating Pangulong Joseph Erap Estrada na dating niyang kaibigan at naging instrumento sa kanyang appointments bilang sekretary ng DILG. Si Lim na mas naging tayag sa bansang na Dirty Harry dahil sa pagsumpo sa mga kriminal sa lungsod ay multi-awarded Police General bago naging direktor ng NBI noong 1989 hanggang 1992. Habang Pangulo si Ginang Cory Aquino. Mula sa pagiging pulis, si Lim ay pinagpad ng kapalaran sa politika ng 4 na sunod siyang mahalaga na alkalde ng Maynila bukod pa sa pagiging senador. Hindi lang mo hinahangaan kung hindi yung po ang ulo natin sa katapangan. Paano nga ba haharapin ni Lim ang isang hamon ng pakikipagsagupa kay Erap na bukod sa naging leader ng bansa ay kilala rin popular sa masa? Mga kabarkada, ang ating makakamano-mano ngayon, ang alkalde mahigit 80 taong gulang na pero kumikikig pa. Walang inaakasang kalaban, kinatatakutan ng mga pusakal na kriminal. Dating best friend ni Erap, Manila Mayor Alfredo Lim. Limang. Maganda kayo po, Mayor. Welcome po sa Mano-Mano. Thank you. Congratulations. Maraming salamat po sa pagpapaulag niyo sa amin. Mayor, kumusta po? Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong kalusugan? Okay naman. Hindi naman ako nagkakasakit eh. Ang pinakamahirap daw pong trabaho, bukod sa pagiging presidente, yung pagiging mayor po talagang 24/7 ikaw ay kinakatok ng mga kababayan. Wala pong pahinga. Totoo ba yun? Totoo yan. At siyempre, pag may malaking kasong nangyari, tatabagan ka ng fire department, may sunog, o nagkaroon ng patayan, o kaya bumabagyo, o na bumabaha na mga kalsada. O siyempre, ikaw naman gagawa ng announcement. So, suspindihan ba ang klase? O hindi. Kayo, tumatawag kayo lagi sa bahay. Kaya ako natawa dahil sa maaga namin kayo kinakalabog doon sa inyong tahanan. Sinasabi namin kung tinatanong namin kung may pasok. Nung pong kainitan ng Manila hostage crisis, ang inyo pong Vice Mayor na Isko Moreno, ang sabi niya kung makukulong si Mayor Lim dahil dito, sasamahan ko siya sa Oblo. Kayo po ba handang makasama sa selda talaga itong si Isko? Kung ngayon ang sitwasyon, ngayon ang... Kabilangguan? Hindi. Unang-una, hindi naman ako mabibilibid eh. Wala naman akong ginagawang paglabag sa batas eh. Ako nagpapabilibid sa mga kriminal. Pero sa tingin po ba ninyo, mula sa pagiging maliit, medyo lumaki na ho si Isko, paano niyo po i-describe si Isko Moreno? Ang pagkakilala ko kasi sa kanya, mabait na tao eh. Pareho na kaming galing sa mahirap na angkan eh. Kaya iniisip kong itong taong ito pwedeng pumalit sa akin. At yun naman na sinasabi ko sa publiko na ang susunod na magiging alkalde pagkatapos ko sa 2016, si Isko nga. Noong February 29, ng taon na ito, nakatanggap ako ng memorandum galing sa COA. Na sinasabi sa akin na nakalagpas kami doon sa ceiling na tinakda ng Department of Budget and Management sa paggastos. 45%. Yung pansweldo sa personnel services. Kaya kinausap ko naman si Vice Mayor. Pinakita ko rin yung memorandum. Sabi ko sa kanya, Vice, magbawas tayo. Kasi lumagpas tayo sa 45%. So mula doon, nagkahiwalay na kayo ng landas dahil po doon sa pinagbawas niya na empleyado? Oo, ewan ko, ba't ang naging interpretasyon niya, ba't daw ako nakikialam sa karapatan niya na mag-appoint ng mga empleyado ng City Council. Hindi ba kayo nanghihinayang kay Vice Mayor Isko na nahiwalay siya ng partido at nagkaiwanan po kayo? Sa totoo lang, nangihinayang nga ako. Hindi lang nahinayang, nalungkot nga ako dahil kasi iniisip ko, siyang papalit sa akin sa 2016. Ang isa po sa mga binabato lagi po sa inyo, sa tagal niyo raw po naging mayor, hindi daw po naging maayos ang Maynila.
wala daw pong malaking pagbabago, ibig pag-unlad sa Maynila. Ano po sagot niyo? Ang sagot ko, nung hindi na ako mayor, nag-i-stagnant ng Maynila. Pero nung bumalik ako noong 2007, nag-umpisa na naman ang pagtatayo ng mga kondominium at di ba yun nga sinasabi ko, pumunta lang kayo sa pinakamataas na building dyan, makikita nyo. Mayor, takot po ba kayo kay former President Joseph Estrada? Huwag niyo po muna sasagutin yan. Yan po ang sasagutin ni Manila Mayor Fred Lim sa pagbabalik po ng Mano Mano. Virtual, bago kayo naman kumuha. Pwede, mga stretching exercises. Ano po yan? Gano'ng kadalas po kayo mag-jogging? Mga 3 times a day. Problema nito pagka hingal ka na ako, tapos kayo hindi, nakakayawa ako. Pareho na. Pag medyo pagod na tayo, hindi lakad naman. Ako ko mag-38 pa lang, kayo mag-83 na. Bagong taran ho para tayo Hinihingil na ako. Ito sa jogging ngayon, ano ba yung nakahinigan yung sports? Dati nagtitennis ako. Nasa police department. Swimming. Nung po college kayo, kaya napaaway na ba kayo dahil sa chicks? Ito ba kayo magpapa-stem cell? Ano ko sa uso yun? Si Henry daw, di ba? Tsaka si Erang. Effective sa kanila yun. Pero mahal yun. Ito, magbuhat, mamuhat. Pawisan ka talaga. Tapos na tayo Pusap na tayo. Ito po na. Ito po, pang... Ayos Kaya pala napapaibig niyo si Ma'am Jenny. Dahil makisig kayo. Kaya ang tigas ng braso ni Mayor, no? Hindi ka tulad ng braso ko. Binubuhat lang ito, braso. Pero mag-isang kamay, Ilan ba gagawin natin? Bilangin nyo, Makapapasubo tayo kay Mayor dito. Papagisang ka na. Kaya, salamat pa. Sa ulitin po, huwag masyadong gagaling. Pagbago ka. Nagbabalik po ang mano-mano. Nakita po natin kung gaano kakisig si Mayor Fred Lim. Mayor Lim, hindi po ba kayo napapagod? Yung physical fitness, talagang high school pa lang ako ginagawa ko na yun. Mayor Lim, yung pong nabitin kong tanong kanina, hindi po ba kayo natatakot na ang kalaban nyo ngayon sa eleksyon sa Maynila, sa Mayo, ubod na si Carlos? Ang balita nga po namin, napakataas din po ng survey, Mayor. Hindi ako natatakot dyan. Natatakot ako sa kung ako gagawa ng masama. Kahit sino naman, pwede nga mag-file ng certificate of candidacy. Pero kayo po ba nagpa-survey na kung kumusta ang lakad yun sa Maynila ngayon? Alam mo, minsan di ako nagpapasurvey. Sa tingin niyo po, Mayor, mananalo kayo? Sigurado. Hindi ako tatakbo, hindi ako mananalo. Opo. Gusto po namin malaman, ba't ba kayo nagkaasira ni former President Estrada? Gayong kayo po magkaibigan namang matalik. Oo nga, siguro tanong mo na sa kanya. Dahil ako, wala akong naalala matras sa kanya. Baka hindi nyo alam. Simula na binibistahan yan sa Sandigang Bayan. Araw-araw na naumpisahan yan. Ako kasama. At ako pa, tumistigo para sa kanya. Nakalimutan na yun Dahil ganyan ang buhay. Baka naman po may nalalaman kayong dahilan. Napaka-lalim siguro ng dahilan para po kayo kalabanin pa niya bilang mayor. May dahilan kaibigan ko yan hindi ko gawin yung naninira ng tao kaya nagbibigay ng mga
ng salita. Meron po siyang biro nung isang beses na nag-file ng Certificate of Candidacy. Sabi po niya, siya talaga yung taga Maynila, kayo daw po pinanganak sa Beijing. Ano po masasabi niyo? Alam mo naman kung sinungalingan yan eh. Pareho lang naman kami pinanganak sa Tondo eh. Ano pong mensahe niyo kay Era? Good luck. Meron po kaming ilang mga katanungan para po sa ating, mula po sa ating mga ilang residente ng Maynila. Ang segment po nito ay tatawagin natin, meron akong tanong. Meron akong tanong, Mayor Lim. Wala ka bang balak na mag-asawa pang muli? Ay, nag-asawa na ako muli eh. Namatay yung nasirang misis ko noong 1994. 44 years kaming married noon. Opo. Nag-asawa na rin ako. Apo. Tingnan mo nun, nahuli na sa balita si Nano, ano? Ang tingin niya ata kay Mayor, binata pa rin eh. Kaya nga makisig kayo. Ito po isang tanong. Meron akong tanong, Mayor Lee, paano po ba masosolusyonan ang traffic dito sa tapat ng City Hall? Nag-assign na kami ng Metro 8 dyan, ano? Tsaka mga traffic police ba na police. Dangan nga lamang, dyan na nagdadagsaan yung mga sasakyan. Talaga sa volume ng Sa dami vehicle. ng sasakyan at ang direksyon. Tsaka yung mga pedestrian, no? Talagang yun eh, wala na tayong magawa doon eh. Pero ginagawa ng paraan ho yan. Ay, dito pa po isang tanong ng isang taga Maynila. Meron akong tanong. Mayor Lim, pag nanalo ka ba, makikipagbati ka kay Erap? Sabay, kahit hindi ako manalo, makikipagbati naman ako sa lahat ng tao. Sa lahat na iyo ako, may kaaway eh. Apo. Pag may kaaway ako, hindi ako makatulog eh. Iniisip ko, tamaan sana ng lintik yan. Kaya ayoko na makipagkagalit. Kaya ayoko na makipagkagalit. Namabaya ko na, pinalalagpas ko eh. Baya ko na sila. Kaya po muna, wala ko bang nag-mediate man lang sa inyo para po magkasundo kayo dahil sayang naman ang nakaraan ninyo. Meron man nagsasabing gano'n. Sabi ko, paano man gagaling sa akin yun? Dahil man ako ginagawang masama sa kanya. Ako, palagay ko, kaibigan ko pa rin siya. Apo. Kung sa palagay niya, hindi niya ako kaibigan, wala akong magagawa. Apo. Mayor, ang isa pa nga ho pala, total nababanggit po yung kriminalidad lagi. Bato ba dyan sa Maynila, ang mga nahuhuling sospek o mga pinaghihinalaang kriminal, napakagaling mga agaw ng baril, sa ibang lungsod naman na hindi. Abay, nasa kanila yun eh. Kabiling-bilhin ako sa aking mga pulis, huwag kayong tatanga-tanga ha. Pag mamimiligro ang buhay nyo, dapat pagtanggol nyo yun. Kasi kung hindi nyo may pagtanggol na yung sarili, paano makakaasa yung mga mamayan ay pagtatanggol sila sa oras ng gipitan, ano? Kaya yun, sabi ko sa kanila, always on the alert. Pag may nangagaw ng baril nyo, ibig sabihin, pag naagaw yung baril, gagamitin laban sa inyo, papuputok sa inyo. Sabi ko nga, teka muna. Sa lahat ng iyo ko bilang hepe ng pulisya, yung uma-attend sa necrological services, na nakaburol yung tao ko, yung pumatay sa kanya, pahapi-hapi, nagyayabang pa. Okay, sabi ko, hindi pwede yan. Pero mas magaling na binuburol yung mga kriminal kaysa kayo. Pero Mayor, ang tanong ko po hindi po ba parang nagiging policy na po diyan sa Maynila, yung sweet and swift justice? Hindi naman. Depende yun sa hinuhuli. Opo. Siguro, itong mga hinuhuli, siguro naisip nila, napakabigat ng kanilang nagawa. Kaya kung minsan, nagpapanik, ayun nga, gumagawa ng hindi maganda, tungkulin naman ng mga pulis na supuin yung kanyang karahasan. Meron tayong provision yan sa Revised Penal Code, Anthony, na a police officer has the right to use any force necessary to overcome the force being exerted by the criminal suspect. Kaya yun, pag may pagtatangka sa buhay mo, pagtatangka sa buhay ng ibang tao, karapatan mo naman na unahan. Sabi ka, huwag kayo magpapauna. Una na, mabibiyuda yung mga asawa nyo. Naku, mahirap yun. Mayor, sa tagal-tagal niyo pong public servant, ano po ba yung gustong-gusto yung gawin na hindi niyo pa nagagawa hanggang ngayon? Yung matagal ko ng vision ito, no? Noong pang first incumbency ko, yung magkaroon ng Manila Financial Center sa Manila. Kasi dati naman dyan sa Manila ang center ng lahat ng negosyo Dumaan lang yung gera na
na wasak ang mga bahay dito sa Maynila. O ilang taon na lang po kailangan nyo para po matupad yung vision nyo na yan? Aba, matatapos yun sa 2016 eh. O yun na may iwan kong alaala para sa akin. Sa Makatwinde, may mga nasimula kayong pa, gusto nyo pa ituloy, at yun ay kung bibigyan pa kayo ng isang termino ng mga taga Maynila. Mayor, meron po kaming, ano po ba ang gulo nyo rito? Hindi ako stage situation yan. Opo. Pumapasok sa isipan ko, mali yan eh. Sa kababayaan ng mga pulis, nangyari yan. Opo. Andito pa po yung pangalawa. Welcome naman sila sa Manila eh. Mag-aandalan tayo para magandang laban. Ano po mensahe nyo kay Era? Good luck. Maganda yan. Inulit ko lang po, baka may magbago sa sasabihin nyo. Baka sabihin nyo, peace na tayo. Ito po yung pangatlo. Yan, dapat bigyan ng relocation site. Mapalad tayo, si President Noynoy Aquino, nag-release ng 10 billion pesos para relocation lang ng mga squatters. Para ilipat sila sa mga low-cost housing project. Mayor, hindi po tayo tapos ha. Meron po tayong segment na kung tawagin ay Facebooking. Pag nagutos siya sa kapulisan, nagkaroon na kailangan kanya 100% apprehension. May pagkakataon yan na wala nang inisip yan kundi paano ba natin mariregulate ang vendor. Mapagkakasya yung hanap buhay nila na hindi naman nakaka-istorbo ng mamamayan. May pagkakataon lang na pag ibinigay mo tawag, kung makipag-usap yan, matagal talaga. Dine-verify niya, kina-clarify niya. Minsan, mauubos na yung load mo. Yung magagalit siya. Ang tanong niya, ba't tuminto? Samantalang magdamag, pwede naman i-charge yan. Akala niya yung pag-charge, yun ang load. Sir, bumibilis tayo load. Ganon. Sa pagkakaalam ko, ang hobby niya na alam mo, yung tumaya ng lodo ba? Lalo kung may jackpot. Pag 100 milyon na, tataya na kami dyan. At sabihin ko sa iyo, sa Metro Manila, 90%, iigutin namin ang alam niyang outlet kahit iskinita pa yan. Hindi naman natin tatalunin sa resistensya. May edad na ako eh. Hindi ko na kayang magsusunod eh. Lalo yung jagwalk ang tawagin. Ang jagwalk niya kung mga 3 kilometro gusto niya araw-araw. Pero kung hindi. Kasi at hula ko, ang pyesa niya sa loob ng katawan, US made eh. Ako Taiwan lang eh. Pumping oil na ako. Ang taga, ang malakas ang resistensya. Pagpatawa yan eh. Si Caloyo. Gano'ng katagal niyo nang kasama si Colonel? Tagal na. Doon sa Manila Police Department. Isa yan sa magaling na police. Napili yan sa TOPP, yung 10 Outstanding Policeman of the Philippines. Talaga pa nang tumataya kayo sa loto, ha? Yung minabagi sa akin kanina, napapanaginipan niyo pa yung... Hindi kaya ako tumataya. Kasi hindi naman ako nagsusugal eh. Hindi ako nangangarera, hindi ako nangangasino. Wala akong hilig dyan. Paano? Nanaginip ako. Sa panaginip, nakahiga ako sa kama, yung kesame ng kwarto, napuno ng mga bulaklak. Hindi, paro-paro. Iba-ibang kulay, iba-ibang sizes. Sabi ko, saan ang gagaling itong paro-paro to? Sa bintana. Tapos nagpalit na eksena. Aba, nawala yung paro-paro, dollars. $1, $2, $10, 5, 50. Napuno eh. Dollar na yun. Siyempre. Bumangon ako. Inaabot ko gano'n. Nagpalit na naman. Alam mo, 3 dyaryo. Front page. Banner headline. Nakalagay. Mayor Lim wins biggest lotto jackpot. Naku. Tapos, nagising ako. Naghihinayang ako, ba't ka nagising? Yung number. Sana yung number, di ba? Tapos nagkaroon ako ng ulo. Hindi ka muna. Pwede naman tumaya sa makina eh. Yung tawag nila, quick pick, lucky pick. Bahala na siya. Basta kayo lang. Kaya pag nasa state ako, nagbabakasyon, lahat ng daw tumadaanan ko, tumataya ako. Dito man. Kaya yung mga kasunod ko, natatawa eh. Kung wala kaming ginagawa, tapos na. Sasabihin ko, Lotto Patrol.
O yan, pag nakataya ako ng minsan sa isang lugar, ay naku, hindi ko na makakalimutan yun. Mayor, Kaya nagtataka sila eh. Sabi ko, parado mo dyan sa may kantor, bandang kanan, meron doon. Yan, Lord. O, Kabisado. sinatanong nila, ba't mo naalaman? Natayaan ko na yan. Mayor, maraming salamat po sa inyo. At, sana po, yung napanaginipan yung sa Lotto, napanaginipan nyo rin, panalo kayo laban kay Erop Estrada sa 2013 elections. Mabuhay po kayo and good luck po, Mayor Fred Lim. Salamat, Anthony, at isang malaking karangalan na mapir sa itong brand yung programa mo. Mga kabarkada, ang mga naglilingkod ng walang pagod, talaga namang ayaw tumigil sa pagkayod. Ang sabi nga po ng mga magkakalabang senior citizens, sa hinaba-haba man daw po ng karera sa politika, sa pagre-retiro din, magkikita. Sa susunod na linggo uli sa ating Mano-Mano.